Magandang araw po ng Biyernes, ikadalawampu ng Agosto, 2021. Marami pong mga malalaking balita ngayong linggong nagdaan. At isa po dito, mga kabarangay, ay ito pong COA report na kung saan sinasabi po dito na mayroon di umanong 67 billion na which is not properly recorded yung ng DOH. Ibig po sabihin yan, ang sinasabi po ng COA report na hindi maayos o hindi suportado ng mga dokumento, mga tamang dokumento ang nasabing paggasta ng 67 billion pesos sa DOH. Kaugnay po ito sa COVID-19 pandemic response ng ating bansa. So ito po ay half-baked report. Hindi po ito final. Kumbaga, preliminary pa lamang. So ano po ang implication ng report na ito? Well, ibig po sabihin, ipinababatid ng COA, Commission on Audit, sa report na ito, na mayroong ganong pira na hindi man hayagang sinasabing nawawala. Ngunit, ang implikasyon po ay mayroong korupsyon sa nangyayari sa DOH. Well, ano po ang masasabi natin sa report na ito? Sa atin pong palagay, itong pong report ng COA is malicious. It is intended primarily to malign the administration of President Duterte sa pamamagitan po ng kukondisyon sa utak ng publiko na mayroong korupsyon na nagaganap sa ilalim po ng administrasyong Duterte, particularly sa DOH at sa iba pang ahensya na nabanggit na doon sa kanyang report. Bakit po nasabi natin na ito ay malisyoso? Nang tanging layunin nito is to impute malice in the administration of President Duterte. Sapagkat under ordinary circumstances, dapat po ang COA as an auditing office of the government, hindi po yan dapat naglalabas ng partial report. Sapagkat wala po tayong nakikita under ordinary circumstances na mayroong partial audit report. Dapat po ang report, kung sa buong isang taon ang coverage yan, it should be final findings of the COA as to the manner and use of the expenditures within that given period. Pero ito pong nangyari dito sa COA, bagamat sinasabi nila na wala silang sinasabi na may nawawalang pera, ngunit naroon na po yung public
conditioning to the effect that there is that missing public funds or misappropriated public funds with that amount of 67 billion pesos. Napakalaki po. Sapagkat kung ang gusto po talaga ng COA ay itama kung meron mang pagkakamali. Halimbawa, on the part of DOH, Department of Health, hindi maayos ang pagkagasta, dapat po hindi agad yan inire-release ng COA sa publiko. Ang dapat niyan, they should have communicated with the concerned people and the DOH para sabihin nila na based on our preliminary findings, mayroong mga unaccounted o unproperly documented or without documents, supporting documents to that extent of 67 billion, and kindly provide us the necessary documents or explanation bakit hindi nyo ito, why it is not properly accounted for. So yun po sana ang ginagawa ng COA. Pero ano po ang ginawa nila? Inirelease po agad nila sa publiko na sinasabi nilang DOH mayroon kayong 67 billion unaccounted or properly unaccounted, improperly accounted expenditures to this extent of 67 billion. Yun po sana ang ginawa ng COA. Pero hindi po agad nilang inirelease sa media para pagpistahan ng media at makondisyon ang publiko na mayroon ngang corruption to that extent sa DOH. Ano po ang negative mga kabarangay sa report na ito? Una po, of course, it casted doubts to the administration of President Duterte, which is projecting for a clean governance. Isa po sa flagship ng administration ito ay labanan ang corruption within the government. So, doon sa paglabas po ng report na wala namang basihan, na project na agad to the public minds yung corruption ng Duterte administration, specifically the DOH. Una po yan. Pangalawa po, alam naman po natin na itong reports na to, DOH, at ang DOH ay is a lead agency against our fight or in our fights against this COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyan po ay nagkakaroon po ng surge because of the Delta variant. So, in effect, it demoralizes the whole country. Sapagkat, ang sinasabi dito, sa halip na gastusin
ayusin ang paggastos ng pera para sa pandemic, ay nakukurap ng DOH. In effect, it demoralizes the public and more so the DOH personnel. So, to a certain degree, ito po ay nakakaapekto. It weakens our moral efforts to attain the highest degree of fighting against this COVID-19 pandemic. So ang ibig po sabihin yan, talagang maliciously, sinasadya po ng COA na i-demoralize ang buong bansa tungkol po dito. Kaya po nila inilabas ang report na ito. I-demoralize, implying to the public na itong pera to na 67 billion na sa halip na gastusin ng tama para ma-address yung problema ng COVID-19, nakukurap lang ng mga tao sa DOH. Yan po ang epekto niyan. So, ibig po sabihin, instead of COA cooperating with DOH, with the administration in our fight against COVID-19 pandemic, lalo na lang dinidemoralize ang lahat ng mamamayan at ang mga frontliners dito po sa report na ito. So, at napakalaki po ang epekto nito. The negative effect is so huge that it demoralizes the fiber of the frontliners as well as the public. Ngayon po, paano natin malalaman na medyo ito ay malisyoso? Sapagkat the time element of the report, ito po ay nilabas ng COA sa panahon na ito political seasons. About filing for candidacy for the 2022 elections. So ang ibig po sabihin nito ay talagang this is a unified effort of the opposition na sirain ang administrasyong Duterte in relation to the forthcoming presidential election. Yun po ang talagang dahilan nito. Ngayon, sasabihin po natin, ano naman ang motibo ng COA o ng Commission on Audit para gawin ito? Ayon po sa background nitong si Aguinaldo, ito pong chairman ng COA, the Chief of Commission on Audit, ito po ay matagal na professor ng Ateneo at ng Lasal. Alam po naman natin na ang Lasal, Ateneo ay close allies yan. Magkakasama po yan ng simbahang Katoliko. Na kung saan itong mga institusyon na ito ay anti-Duterte. Anti-Duterte po ito. So, ang ibig po sabihin, at itong si Aguinaldo, appointee po ito ni Pinoy, ni President Benigno Aquino III. So, ang ibig po lamang sabihin yan, insofar as Aguinaldo is concerned, he has personal reason, personal motive to use his power to destroy, to malign the Duterte administration. Ito po ang katotohanan.
sapagkat nasabi na nga natin, under ordinary circumstances, at kahit po yan itanong sa mga auditor, at hindi po tama, legally and ethically. Saan po kayo nakakita, lalo na if there is an imputation of corruption which destroy the honor of the person involved and the agency concerned, na ilalabas mo yung report mo, audit report, na hindi pa kompleto. Preliminary pa lamang. So, doon pa lamang po, doubtful na po yan. Sapagkat ang report po, ang audit report, ina-audit yan, din naglalabas ng analysis ang auditor based on his finding, at nag-ano pa siya, ano rin siya ng kanyang opinion. He expresses his opinion, the opinion of the auditor relative to to his findings as to whether it is in consonance with the auditing standard, the manner and use of the money being audited. So, bakit preliminary pa lamang, draft pa lamang yan? Kumbaga, first findings pa lang niya, ilalabas na agad sa media. Ano po ang purpose niyan? Maliwanag na ang purpose ay talagang sirain lang ang ahensya ng DOH, siraan si Duque, siraan ang ating Pangulo. Wala na pong iba. Ngayon, doon sa puntong meron ba siyang dahilan para gawin ito? Meron po. Sapagkat itong Aguinaldo na ito, being Ilasalyan, being an Athenian, yan po ay talaga namang close sa simbahan yan. At ang simbahang Katoliko, alam naman natin kung paano naninindigan ito laban sa Duterte administrations. At sino po bang nag-appoint? Bakit napunta naging chief ng COA si Aguinaldo? Si Pinoy na yan po ang kumbaga ito ngayon ang sinasabi ng mga Dilawans na ang legacy ni Pinoy ang kanilang gagamitin nitong in this political campaign period. Yun ang magiging slogan nila. Ipangangalandakan nila. So, makikita po natin na talagang may sapat na dahilan. At ito naman ay agad sinakyan ni Robredo sa pagsasabi na bakit ikasasama ng loob ng mga concerned agency ang report na yan. Dapat sagutin nila yung report na yan. Dapat mag-respond na lang sila. So in other words, makikita mo, then immediately the Senate sa pamamagitan ni Drilon, ni Pangilinan, ni Hontiveros, ni De Lima, at ng iba pang mga dyan, they come up into an investigation immediately. At ginamit nila yung report na yan para pagbasihan na mayroong nawawalang pera sa DOH. At ang masama po rito, ang timing ay sa panahon na ang DOH ay busy para labanan itong COVID-19. Alam niyo po, kung nakikipagtulungan ang itong mga senators na ito ng mga dilawan, itong COA nakikipagtulungan sa DOH. Nabasa po natin minsan ang sabi ng na kulang yung mga DTR, kulang yung mga ganitong dokumento. At this point in time, hindi talaga mauuna yan ng mga
health personnel sapagkat ang kanilang attention is addressed more to respond the COVID-19 para gamitin halimbawa gumamit ng mga bumili ng baksin, bumili ng kailangan sa ospital para iligtas yung mga naghihingalo. Talagang hindi maiwasan na madi-dispense yung mga documentary requirements. Dahil pag kinumply mo yan, patay na yung pasyente. So, dapat yan, ang Commission on Audit, they should have adjusted in terms na kung ginagampanan nila ang kanilang tungkulin ng tama, gawin nila sa panahon na ayon sa pangangailangan ng panahon. So, ibig sabihin yan, kung ito kulang, sila na mag-effort. Hanap, pumunta sa DOH, tingnan. Ano bang problema? Bakit kulang? Sige, kami na bahala dito. Kami na yung mag-ayosin kasi busy kayo, yung ahensya nyo sa pagtugon sa emergency dulot ng COVID-19. That's the attitude of the COA. At itong mga senador, this is no time for them to call the DOH personnel sa mga investigasyon. Marami namamatay sa labas dulot ng COVID-19. Ito po dapat ang maging attitude nila. Kung talagang they are sincere in helping the government, the administration, coping with the problems brought about by this COVID-19 pandemic, especially with this surge of COVID cases brought due to Delta variant. Ito po dapat ang nagiging attitude ng Senado at ng COA. Hindi yung sa ganitong panahon na maraming mga pasyente hindi ma-admit sa hospital, ayun, nag-iimbestiga sila ng korupsyon. Ang COA naman ganun din. At ilalabas agad sa publiko para sa halip na ang maingganyo ang sambayanan na makipagtulungan sa ating gobyerno, mas lalo nilang ginagalit sa pagsasabi na ang gobyerno sa dami ng problema dulot ng COVID-19, government is rather engaged in this corruption. Yan po ang kasamaan o ang maling-mali na attitude na ginagawa po ng COA, Chairman Aguinaldo, at ng Senate. In other words, they are making politics with this issue at the time na dapat nagtutulungan ang lahat ng ahensya ng gobyerno at dapat ma-win over ng gobyerno ang emosyon, ang sentiment, ang sympathy ng sambayan ng Pilipino. Ngunit ang nangyayari, lalo po nilang inuudyukan na mag-alab ang damdamin ng sambayanan laban sa pamahalaan. Yan po ang katotohanan. At ito po ang ating kinukontra dito. We are not against. We are making it known that we are not against with COA doing its functions. But it has to be done with good motive, in consonance with the needs of the time, where the cooperation of all agencies, government agencies, including COA, Commission on Audit, and the Senate, to help the administration to cope with the problems brought about by the COVID pandemic. Ito po ang ating
sinasabi rito. Kaya po natin krinikriticize ang COA sapagkat nakitang-kita po ang malisyuso na hakbang nito na ang layon ay sirain lamang ang Administrasyong Duterte. Ibig sabihin po ang COA ay nagpapagamit sa politika ng mga dilawans ng oposisyon through this COA Chief Executive Aguinaldo. So, at sinasakyan naman po agad sapagkat ito ay coordinated actions ng opposition. So, sinakyan agad ito ni Madam BP Robredo sa pagsasabi na hindi dapat ikasama ng mga ahensya ang report na nilabas ng COA. Dapat daw ito ay sagutin na lamang. Madam Robredo, dumaldal ka na naman. Para kang putak ng putak na hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo o kaya talagang kasabwat ka dito. Programa nyo ito upang siraan ang Administrasyong Duterte. Pero hindi po kayo magtatagumpay. Tandaan po ninyo yan. You will not succeed with your evil motive to destroy this administration. Sa ibang balita naman po, lumabas po sa balita na sa Samar ay maraming namatay na mga NPA. At sa iba't panig naman, marami rin ang sumuko. So ito po ay magandang balita sapagkat ibig lamang po sabihin nito ay talagang mabilis na umuusad ang kumpanya ng administrasyon laban sa CPP, NPA, NDF. Kailangan po talaga sa lalong madaling panahon ay masugpo itong NPA sapagkat kung hindi po ito masusugpo at lalamya-lamya dito ang gobyerno, hindi po malayo na ang Pilipinas ay matulad sa Afghanistan. Alam po ninyo yung mga Taliban na yan. Yung Taliban. Yan po ay mga rebel groups. Rebuilding grupo po sa Afghanistan. At sa mahabang panahon, nanatili po sila. Kasi nung araw na sila ay nag-rebuild na muntik na rin bumagsak ang pamahalaan ng Afghanistan noon, tumulong ang mga Amerikano sa pamahalaan. Kaya medyo umatras ang mga Taliban. Pero hindi po sila nagopo. Kumbaga, they existed. Di katulad ng ginagawa ng mga NPA. Tuloy ang pakikipaglaban nila sa pamahalaan sa pamamagitan ng hit and run. Yung ginagawa po ng mga guerrilla type of fighting against the government. So, ganyan po ang ginagawa ng mga NPA. So, with the help of this dilawans, yan po talaga sila naman ang ninong yan. Si Ninoy Aquino, mga Aquino. Panahon po, kayo lumakas sa panahon mula nung naitayo yan, 1968, nung panahon ni Ninoy. Panahon pa ni Marcos, pero kalaban ni Ninoy si Marcos. So, ayon sa mga balita, itinayo yan sa
Central Luzon with Dante Buscayna, yung NPA, together with Ninoy Aquino and Maria Sison, itinayo nilang NPA para labanan ang gobyerno. Idineklara ni Marcos ang martial law, nakulong sila Ninoy, si Maria Sison, si Dante Buscayno. Pero pag upo ni Cory, ayun, pinawalan sila. So, mula noon, lumakas yan. At ngayon nga lamang yan, medyo nanghina na because of President Duterte's relentless campaign against the CPP and PNDF through the NTF-ELCAC. At ngayon ay pinasusuko sila, maraming sumusuko at pagsuko naman nila, binibigyan sila ng pangkabuhayan. Ang hindi sumusuko yun, namamatay. Dahil talagang sinasabi ng ating Pangulo, kung ayaw sumuko, patayin yan. At nabalitaan po natin na nagiging matagumpay naman ang kumpanya ng pamahalaan laban sa mga rebelde. At sinasabi nga po natin, kapag halimbawa po ang nanalo na Pangulo, si Isko Moreno, ito po ang balita natin, ang minamanok na sambayan ng isang bayan. Ito si Isko Moreno. Si Isko Moreno po ay walang kaduda-duda na ito po ay supporter, sympathizer ng CPP-NP, NDF. Bata po ito ni Jose Maria Sison. Halimbawa po, hindi si Sara ang naging Pangulo, lalakas pong muli ang CPP-NP, NDF. To the point na pwede po nilang maagaw ang pamahalaan katulad ng nangyari sa Afghanistan. So, hindi po malayo na yung nangyayari ngayon sa Afghanistan ay mangyari po sa Pilipinas. Kaya kailangan po sugpuin ang mga rebuilding NPA, CPP, NP, NDF sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon. Kailangan po yan. Sapagkat iniiwasan po natin ang muli makapag-integrate sila ng kanilang pwersa at lumakas po ito to the point na maagaw nila ang gobyerno. Madali pong maagaw ang gobyerno lalo na po kung halimbawa ang nakaupo na mga senador, nakaupo na presidente, vice president ay hindi lamang sympathizers kundi supporters pa talaga ng CPP, NP, NDF. Sa Senado po, yung mga dilawans, supporters po sila ng CPP, NP, NDF. Katunayan po niyan, gusto po nilang alisin ang budget, buwagin ang NTF-ELCAC sa pamamagitan ng pagtanggal ng budget nito. At yan po ay pinangungunahan ng yung advokasya na yan, ay pinangungunahan po yan ni Madam B.P. Robredo at ng mga dilawang senador na nakaupo ngayon sa Senado. They are trying to defund or tanggalan ng budget ang NTF-ELCAC. Ito pong NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist. Ito po ang ahensya na nakatuon para sugpuin sa lalong madaling panahon ang CPP, NPA, NDF dito po sa ating bansa. Kung tatanggalan po yan ng budget, mabubuwag ang ahensya. Wala na pong ahensya na nakatuon para labanan ang mga rebelde.
So, katunayan po na gusto ni VP Robredo at ng mga dilawang senador na tanggalan ng budget ang NTF-ELCAC ay nagpapakita po lamang na sila ay supporters ng mga komunista na yan, mga rebuilding NPA na yan. Under the guise of saying na baliwala naman yung kanilang ginagawa. At ang sa makatwid, ang budget nila ipamigay na lang sa tao, ayuda ngayong COVID-19. Yan po ang sinasabi nila. So, ang ibig lamang po sabihin, itigil na ng pamahalaan ang pakikipaglaban dito sa CPP, NPA, NTF. Kaya po, nasasabi natin na talaga pong supporters yang si Robredo at yang si mga dilawang senadors. At marami pa po dyan. Alam po natin yan na may mga ahensya na rin, mga opisyalis ng ibang ahensya na talagang supporters po. Yan po yung na-infiltrate na po kasi nila yung carriage. Na ito po yung carriage, ito po ay union ng mga empleyado sa pamahalaan. Kasama po dyan yung kanilang mga chief of office. So, at ito din pong ACT Act, Alliance of Concerned Teachers. Alam naman po natin na ito yung mga empleyado ng gobyerno, public school teachers po ang karamihan dyan. At sila po ay isa sa mga affiliate organizations ng CPP, NPA, NDF. Sa bahagi naman po ni Isko Moreno, bakit po nasabi natin na ito po ay talagang bata ni Jose Maria Sison? Sapagkat una, ipinatanggal ni Isko Moreno, ang sabi niya hindi siya papayag na lagyan ng mga tarpaulin na nagsasasa buong syudad ng Maynila na nagsasabi na persona non grata ang CPP, NPA, NDF sa lungsod ng Maynila. Ayaw po ni Isko. Una po yan. Pangalawa, nung chinik po ang personal background ni Isko Moreno, napatunayan po na ito ay kasama sa mga consultant ng NDF, National Democratic Front. At kasama po niya si Jose Maria Sison, sila Sator Ocampo, at yung malalaking opisyalis po ng Communist Party of the Philippines. So, at ito naman po ay may mga mensahe dyan si Jose Maria Sison kung saan tinawag si Kaisko. Sabi niya, ni Maria Sison binabati niya ang panalo ni Kaisko para masuportahan ang kanilang mga kapanalig dyan sa loob ng lungsod ng Maynila, lalo na yung mga vendors. At alam naman po natin na nagpanalo kay Isko dyan, itong mga alyansa ng komunista ng mga organisasyon. Kaya po nanalong mayor yan. At ngayon, kung nakaupo, wala pong ginawa kundi kalabanin ng ating Pangulo at nag-aambisyon na po na tumakbong presidente sa 2022. Katunayan, ang isa siya sa kinukonsidera di umano bilang standard bearer ng opposition sa pamamagitan ng isang bayan, na kung saan itong isang bayan na ito ay grupo ng mga
lumalaban sa ating Pangulo at ang layunin di umano ay makabuo ng isang opposition standard na ipantatapat sa sino mang magiging kandidato ng administrasyon sa pagkapangulo. So yan po yung mga recent development, political development sa ating bansa. At dito po, sinasamantala po natin na manawagan sa ating mga kababayan na huwag po tayong padalos-dalos maniwala sa mga panlilinlang, panluluko, paninira ng oposisyon laban sa ating Pangulo. Alam po naman natin na ang ating Pangulo sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Duterte na lahat po ay ginagawa para sa ating kabutihan. Muli po, magandang araw at bilang suporta po, inaanyayahan natin na isubscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat.